Ipinapakansela na ang lisensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humawak ng baril. Kung maaprubahan, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang nasa mahigit 100 baril na nakapangalan sa mambabata. Sinang report ni Ryan Lasigas. Anumang araw na maaari nang maideklara na loose firearms ang mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos na irekomenda ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board na kanselahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. Ayon kay FEO Service Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, agad silang nagsagawa ng motu proprio inquiry hinggil sa LTAP ni Bato matapos na ipag-utos ng Department of Justice o DOJ ang pagpapaaresto sa senador. The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is because the concerned office of the PNP is processing for the revocation. Ngayong linggo, inaasahan na ilalabas ng FEO ang resulta ng rekomendasyon kung tuluyan ng kakansilahin ang lisensya ni Bato. The God Senator will be notified of such cancellation. Kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. Yes, he has also that option to surrender those firearms. Pero kung tuluyan ng kansilahin ang lisensya ng mga baril ng senador, bibigyan siya ng ilang araw para isuko ang kanyang mga armas. Dahil kung hindi, maaari daw siyang isailalim sa operasyon dahil lalabas na loose firearms na ang mga ito. Sabi pa ng FEO, hindi naman kinakailangan na siya mismo ang magsuko ng kanyang mga baril. Ang motu proprio investigation ng PNP-FEO ay bago pa man ang hiling ng National Bureau of Investigation o NBI na kansilahin na ang mga baril ng nagtatagong senador. Si De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court or ICC na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.